Magandang araw mga bata, narito na ang ating aralin sa Reading and Literacy Quarter 1, Week 5 at Day 4 na tayo. Mga salitang naglalarawan. So ngayon, nais ko munang sagutin ninyo ang mga sumusunod na pahayag. Anong letrang K ang tawag kasama mo sa klase? May naisip ka na ba? O anong tawag mo dun sa kasama mo sa klase? Siya ay iyong kaklase. Anong letrang K ang malambot at masarap higaan? Ito ay kamyang. Anong letrang L ang tawag din sa aklat? Ano bang ibang tawag sa aklat? Nagsisimula ito sa L. Ito ang libro. Anong letrang Y ang tumatakip sa bahay o sa silid-aralan para maproteksyonan tayo sa init ng araw o pagkabasa ng ulan? O anong tawag doon sa nagbibigay protection sa atin? Ginagawa itong bubong. Ito ay yero. Anong letrang Y ang Tagalog ng ice? O anong Tagalog ng ice? Yelo. So ngayon, nais kong pag-aralan natin ngayong araw kung bakit ba nasa labas ang buto ng kasoy. Nakakain na ba kayo ng kasoy? Yan. So maraming kasoy ngayon sa Antipolo City. So doon nakakabili ng maraming kasoy. Yan, masarap ang kasoy. So isa itong uri ng nuts. Kapamilya to ng mga mani. Okay? So ngayon, makinig sa kwento tungkol sa alamat ng kasoy. So bago yan, magkakaroon muna tayo ng pagbibigay ng kasing kahulugan sa mga salita. Humiling. O ano bang ibig sabihin ng humiling? Ibig sabihin ng humiling, nag-wish. May gusto kang mangyari. O yan ba, humiling ka ng laruan. O kaya humiling ka na ang ulam nyo ngayon ay adobo. Next, natakot. O scared. Yan, natakot ka kasi madilim. Natakot ka dahil may nakita kang leon. Next, labas. O, syempre, labas ng bahay, labas ng paaralan, o outside. Jaja and Didi! Pakinggan natin ang alamat ng kasoy. Noong unang panahon, isang butihing ada ang namamahala sa lahat ng mga hayop, puno, prutas at mga halaman sa kagubatan. Isang araw, ipinaalam ni Ada na magdaraos siya ng isang kasiyahan sa kagubatan. Inanyayahan niya ang lahat na dumalo. Sa gabi ng kasiyahan, ang buong kagubatan ay nagliliwanag at puno ng saya. Bukod tanging ang abuhing buto na nasa loob ng kasoy ang malungkot sa panahong iyon. Gustong-gusto ng kawawang buto na makalabas mula sa loob ng kasoy at makasama sa handaan. Mabuti pa sila, nakikita ang masayang paligid. Samantalang ako, heto, naririnig lamang ang mga awit at tawanan nila. May himutok na bigkas ng buto. Bagamat abala ang makapangyarihang ada sa handaan, ay naulinagan niya ang himutok ng abuhing buto. Buto, narinig ko ang himutok mo. May kahilingan ka ba? Tanong ng ada. Ada, ayoko pong nakakulong sa madilim na lugar na kinalalagyan ko. Sigurado ka na ba sa iyong kahilingan? Opo, mahal na Ada. Sabik na banggit ng buto. Sa isang wasiwas ng ada sa kanyang nagniningning na paranglaw ay nakalabas ang buto sa kanyang kinalalagyan. Wala nang sisidlan pa sa saya ang abuhing buto ng kasoy sa oras na iyon. At kanyang nasambit na sana'y magpakailanman na siyang mananatili sa labas. Pinagbigyan naman siya ng butihing ada. Hating gabi na at hudyat na ng pamamahinga. Sa hindi inaasahan, biglang kumulog at kumidlat. Tulad ng dapat asahan, bumuhos ang malakas na ulan. Sa pagkakataong iyon, takot at ginaw na ginaw sa lamig ang buto. Nabibingi na din siya sa ingay ng kulog. Ganito pala sa labas. Mamamatay ka sa sobrang ginaw. Wika niya na may pagsisisi. Nag-aalala din siya at takot na baka tamaan siya ng kidlat. Kaya napabaluktot na lamang siya sa kanyang kinalalagyan at napaiyak. Ayoko na sa labas. Gusto ko nang bumalik sa loob ng kasoy. Kinabukasan, pagkakita sa ada, ay agad hiniling ng kawawang buto na muli siyang ilagay sa loob ng kasoy. Abuhing buto ng kasoy, patawad, hindi na kita mapagbibigyan sa iyong kahilingan.
Dahil ikaw ay hindi na kontento sa iyong kinalalagyan, ikaw ngayon ay panghabang buhay na mananatili sa labas ng kasoy bilang tanda ng iyong piniling desisyon. Wika ng Ada sa nanlulumong buto. Simula sa araw na iyon, ang butihing buto ay namalagi na sa labas ng kasoy magpahanggang ngayon. Aral, ang tunay na kaligayahan ay ang makontento sa biyayang mayroon tayo. Maging masaya at huwag mainggit sa tagumpay ng kapwa dahil bawat isa sa atin ay may sariling tadhana. Thanks for watching! If you like this video, subscribe for more! Yan, nagustuhan niyo bang ating kwento? So, ano ang itsura ng buto ng kasoy? So, sabi ito ay malabo, no? Tsaka nakabaluktot. Ano ang gustong gawin ng buto ng kasoy? So, nung una pa lang, kung hindi pa kayo nakakakita, ako sa picture pa lang talaga ako nakakita ng yung bunga. Yung mismo nasa puno pa siya, pero hindi ko pa talaga nakikita yung mismong kasoy pag nasa puno pa. Nakakita na ako yung kinakain na siya. Yan, yung ready to eat na. So, ano ba ang gustong gawin ng buto ng kasoy? So, nung una pala, ang kasoy ay nasa loob. Okay? Nasa loob siya nung kanyang bunga. So, doon gusto niyang lumabas kasi gusto niyang makita kung ano ba nangyayari sa labas kasi naririnig niya yung kasiyahan. Naririnig lang niya pero hindi niya nakikita. So, kanino niya ito sinabi? So, sinabi niya ito sa Ada. Yung Ada doon, para siyang fairy o kaya siya yung diwata na nangangalaga doon sa kagubatan. So, bakit ito ang gusto niyang mangyari? Kasi nga, gusto niyang makita yung kasiyahan sa labas. Na-curious siya. Oh, ano bang meron sa labas? Gusto ko talagang makita. Yan. Hindi niya lang gusto itong marinig, gusto rin niya itong makita. So, ano kaya ang gagawin ng buto ng kasoy matapos niyang matakot sa makulog at kidlat? So, naranasan na niya, no? Akala niya, hindi, kasi ang buhay talaga, hindi lang puro saya. May times talaga na makakaranas tayo ng mga pagsubok, kagaya ng napagdaanan ng kasoy. 'Di ba nung nakalabas siya, tuwang-tuwa siya at nahiling na niya na sana'y panghabang buhay na siyang nasa labas kasi hindi niya pa nararanasan yung pagsubok. Tapos nung biglang umplan, kumulog, ayan natakot siya at gusto na niyang bumalik muli sa loob. Ano kaya ang kalalabasan ng wakas ng alamat? O yan, magiging resilient na rin yung kasoy. So masasanay na rin siya kasi wala na siyang magagawa at hindi na puwedeng baguhin ang kanyang hiniling. So may gusto ka bang baguhin sa iyong sarili kagaya ng kasoy? Ayan, minsan mapapaisip tayo 'no, 'yan na kung may gusto ba tayong baguhin sa sarili natin. Pero dapat isipin natin na yung kasing itsura natin mga bata lumilipas 'yan. So tatanda din tayo, kukulubot ang ating balat at mawawala din yung ganda o kagwapuhan na meron kayo. Ang mahalaga ay ang mabuting pag-ugali. Yun kasi hindi yun mawawala. At habang buhay kang maaalala ng mga tao kapag meron kang mabuting pag-ugali. So yun yung magandang i-improve natin kaysa yung ating itsura. Okay naman mag-ayos tayo, maglinis tayo, pero yung maipapabago ka pa sa iyong itsura. Halimbawa, gusto mong magpatangos ng ilong, o kaya gusto mong maging maputi yung balat mo, ayan, marami kang gustong ipa-opera, yan. So, medyo mahirap yun, tsaka mahal. So, maganda, kontento tayo sa ating itsura, kasi minsan kahit gaano ka kaganda, kung masama naman ang ugali mo, marami ring hindi matutuwa sa'yo. Pero kung hindi ka naman kagwapuhan o kagandahan, at maganda ang iyong ugali, maganda ka sa paningin nila. Yan, tatandaan niyo yan, ha? So, bakit at paano mo ito gustong baguhin? O dun sa itsura niyo, bakit gusto halimbawa kung may gusto man kayong baguhin, bakit niyo yun gustong baguhin? At sa tingin niyo, paano niyo yun mababago? Okay. So ako, ah, meron akong gustong baguhin pero hindi ko na i-she-share sa inyo. Pero nung nakita ko na hindi pala, ah, na masakit pala yung gagawin para mabago yun, hindi na, kontento na ako. Yan, mahalaga ay mahal ako ng pamilya ko at yun, gumagawa kayo ng mabuti. Lagi niyo yung tatandaan. Kasi panghabang buhay hanggang pagtanda niyo dala-dala niyo yun at ito yung bayad. Hindi yun masakit.
So, anong ugali ng buto ng kasoy ang nakikita mo rin sa iyong sarili o iyong pamilya? May ugali ba yung kasoy na parang katulad mo? O yung parang may gusto siyang gawin, naku-curious siya, lalo na kayong mga bata lagi kayong curious sa mga bagay-bagay, gusto niyong i-try. O yan, gusto niyo lagi, "Ako naman pa-try." 'Di ba? Parang gano'n yung kasoy, eh, gusto niyang i-try sa labas. O, "Try ko lang po, gusto ko sa labas kasi gusto kong makita kung ano nangyari." 'Pag may mga bagong bagay sa inyo, "Ako naman pa-try." Yan, gano'n. Gano'n madalas yung mga bata ngayon, marami kayong gusto laging subukan. So, ngayon nais kong maghanap kayo ng kapareho o puwede kung nasa tahanan kayo, kapamilya niyo. Pagmasdan ninyong mabuti ang inyong kapareha o ang inyong nakuhang, miyembro ng pamilya at ilarawan mo siya. Ilarawan mo ang itsura niya. Siya ba'y maputi, mahaba ang buhok, maikli ang buhok, tuwid ang buhok, maliit ba siya, matangkad, mataba, payat? O yan. O puwede mo namang ilarawan ang kanyang ugali. Siya ba'y mabait, matulungin, masipag? Yan. Okay, so i-pause niyo ang video 'to habang nilalarawan niyo ang bawat isa. Pagkatapos, i-play niyo ulit. O ayan, halimbawa, si Lisa ay matangkad, si Ana ay maputi. So dito sa si Lisa ay matangkad, ang ginamit na salitang naglalarawan ay matangkad. Si Ana ay maputi, ang ginamit na salitang naglalarawan ay maputi. Yan. Ibig sabihin ng salitang naglalarawan, nagsasabi ka ng itsura ng itsura ng isang tao o bagay o lugar. O ang inilalarawan lagi natin ay mga pangalan. Pwedeng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Pwede rin ang damdamin. No, inilalarawan yung damdamin. So, mga salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Maganda, maliit, kayumanggi, matangkad, maputi, pandak. So, ilan lamang 'to sa mga halimbawa ng mga salitang naglalarawan. Okay, nilalarawan. Yung maganda, nilalarawan ng itsura, gayon din ang kayumanggi. Ang matangkad, inilalarawan yung kanyang height. Pati ang maliit, maputi, pandak. O, yan. Next, meron tayong payat, mabagal. O, nilalarawan naman ito ang kilos niya. Mabilis, madumi, malawak, at malinis. So, ilan lang 'to sa mga halimbawa ng salitang naglalarawan. O, meron pa tayong malaki at mataba. Yan. So, meron pa akong isang kwento. Pakinggan ang kwentong Si Kuneho at Si Pagong. Inihahandog ng Bambini Baby Cologne, kwentong pambata. Ang Pagong at ang Kuneho by Aesop's Fables. Isang araw, may isang pagong na mabagal na naglalakad sa kagubatan. Nang maabutan siya ng tumatalon na kuneho. "Tumabi ka, mabagal na pagong, at ako ay dumadaan," sabi ng kuneho. Inasar ng tumatalon na kuneho ang pagong dahil sa kabagalan maglakad nito. Nainsulto si Pagong sa biro ni Kuneho, kaya hinamon niya ito sa isang paligsahan. "Kung sa tingin mo mabagal ako, bakit hindi natin daanin sa isang paligsahan? Maaaring mabilis ka, subalit malakas naman ang aking resistensya." Ang hamon ni Pagong. "Anong paligsahan ba ang tinutukoy mo?" tanong ng Kuneho. "Paunahan tayong makarating sa tuktok ng bundok," sagot ni Pagong. "Sa tingin mo, matatalo mo ako? Sige, payag ako." Tinanggap ng Kuneho ang hamon. Ilang segundo ang nakalipas, nagsimula ng tumalon ang Kuneho. Habang ang Pagong naman ay nagsimula ng maglakad. Maya-maya ay malayo na ang narating ni Kuneho. Tumingin siya sa likod at hinanap si Pagong. "Nasaan na kaya si Pagong? Mukhang malayo pa siya at hindi na niya ako maabutan. Kaya magpapahinga muna ako." Humiga ang Kuneho sa tabi ng puno at nagpahinga muna.
Habang si Pagong naman ay patuloy pa ring naglalakad. Hanggang sa madaanan niya ang natutulog na kuneho. Sa wakas, naabot rin ni Pagong ang tuktok ng bundok at napasigaw siya sa galak. Nagising ang kuneho nang marinig ang sigaw ni Pagong. Kaya nagmadali siyang tumalon patungo sa tuktok ng bundok. Subalit, huli na ang lahat. Nang maabot niya ang tuktok ng bundok, nakita niyang masayang nagpapahinga na si Pagong sa tuktok. Tanging aral, hindi basihan ang bilis upang magtagumpay, kundi ang pagsusumikap. Bambini Baby Cologne, kwentong pambata. Yan, nagustuhan niyo ba ang kwento? O alam ko pamilyar kayo sa kwentong 'to. So ngayon, sino nga ang nanalo sa paunahan sa pagtakbo? Siyempre ang Pagong, okay? Yan, dahil namahinga ang kuneho. So ngayon, ilarawan natin ang kuneho at ang Pagong. O, si kuneho ay ano? Ano masasabi niyo kay kuneho? Sige nga. O, mag-isip kayo, anong pwede niyong mga sabihin kay kuneho? Ilarawan niyo siya. So, kung naisip niyo 'to, mayabang, yan. Inilarawan niyo yung ugali niya, mayabang siya. Maputi, inilarawan niyo yung kulay niya, maputi. Bilib sa sarili, o yan, ugali din yon. Inilarawan niyo yung ugali niya. So, si kuneho ay mayabang, maputi at bilib sa sarili. Si Pagong naman, paano niyo siya ilalarawan? O una, mabagal. O yung kilos niya ay mabagal. Matiyaga, kasi kahit gaano siya kabagal, hindi siya tumigil. Mapagpakumbaba, hindi siya mapagmalaki. So, kabaligtaran siya ni kuneho. Yan, yun yung mga salitang naglalarawan sa. Ngayon, piliin ang salitang naglalarawan na ginamit sa pangungusap. Isulat ang letra o sabihin ang letra ng tamang sagot. Mabuti ang aking mga magulang. Alin dito ang salitang naglalarawan? A, mabuti. B, mga. C, magulang. Ang sagot nyo ba ay A? Kung A, tama kayo. Next, masikap si tatay. Masikap si tatay. Alin ang naglalarawan? A, masikap. B, C, tatay. O, ang sagot nyo ba ay A? Kung gayon, tama kayo. Masipag si nanay. Masipag si nanay. A, C, B, nanay, C, masipag. May sagot na ba kayo? Kung ang sagot nyo ay C, masipag, tama kayo. Masaya ang aming pamilya. Masaya ang aming pamilya. A, pamilya. B, masaya. C, ang aming. Ang sagot, letter B, masaya. Nilalarawan yung damdamin. Okay? Yan, yung mga damdamin, kagaya ng masaya, malungkot, natatakot, mga damdamin yun. At yun yung mga salitang naglalarawan. Yung pamilya, pangalan to mga bata, ha? Pangalan yan. So, madalas kami sa magandang palaruan ng aming lugar. O, alin dyan? A, madalas. B, maganda. C, palaruan. So, ang sagot, maganda. Nilalarawan yung itsura. Okay? Yan. So, ngayon, balikan ang unang gawain. Ano ang posibleng maging ugali ng batang lumalaki sa inilarawang pamilya? So, sa inyong palagay, bakit ito ang posible niyang maging ugali? Yan. Okay, so sana'y may natutunan kayo at mag-aral pa kayo ng iba pang mga salitang naglalarawan. Tandaan niyo, ang mga inilalarawan ay tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, pati na ang damdamin. Yun yung mga ilalarawan natin. Ha? Halimbawa, si nanay ay mabait. O, mabait si nanay. Si nanay ay pangalan, sinabi, inilarawan na siya ay mabait. Yan. Sana may natutunan kayo. Balikan niyo muli kung medyo nalilito kayo. Hanggang sa muli, paalam!